97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nangangarap na makasakay ng eroplano. Ano kaya ang pakiramdam kapag lumipad na ang eroplano sa himpapawid? Para lang ba itong isang bus na sinasakyan sa kahabaan ng EDSA? May iba naman sa atin ay nangarap na maging isang piloto at gustong paandarin ng isang eroplano at dalhin ito sa iba't ibang bansa. Isa ka ba sa gustong maging piloto? Handa ka na ba sa iyong paglipad? Dear Papa Dudut, kung pera lang ang pag-uusapan ay hindi ko naging problema yan dahil may kaya ang pamilya ko. Ang nanay ko po ay isang dentist at engineer naman ang tatay ko. Ako po si Ernest at maswerte ako sa naging mga magulang ko, Papa Dudut. Simula pagkabata ay ramdam ko na ang pagmamahal nila sa akin at ang tuwa nila kapag nakagawa ako ng mga bagay na maipagmamalaki nila. Kaya palagi akong honor sa klase at sumasali sa mga pa-contest sa school para mas lalong maging proud ang mga parents ko. Nang naisip kong kumuha ng aeronautics ay hindi sila nagdalawang isip na suportahan ako. Naging idol ko po ang tito ko na isa ring pong piloto dahil nakakapunta siya sa iba't ibang bansa at malaki din ang sinasahod niya. Gusto kong magkaroon ng magandang bahay at maraming kotse kaya ang pagiging piloto ang naisip kong trabaho. Naramdaman ko na may takot si Nanay Rita dahil sa delikado ang pagiging piloto. Dahil marahil sa mga naririnig na balitang bumabagsak na eroplano, kaya siya takot sa kursong kinuha ko. Parati ko na lang nilalambing ang nanay at ina-assure ko siya na mag-iingat ako parati. Dahil na rin sa tulong ng tito ko na isa ng senior pilot, ay napabilis ang mga proseso ng pagpipiloto ko. Maraming pera ang nagastos para lamang makagraduate ako. Ang mahal ng kursong pinili ko. Pero alam ko nakikitain ko rin naman ang lahat ng yon at ibabalik ko sa mga magulang ko at sa tito ko ang mga nagastos nila sa akin. Nakita ko, Papa Dudut, na sobrang saya at proud ng parents ko nang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Mga ilang taon lang ay naging ganap na piloto ako sa isang commercial flight na lumilipad internationally. Nakakarating ako sa iba't ibang bansa, kumikita ng malaking pera kaya nakapagpagawa kaagad ako ng bahay at nakabili ng kotse. Kaya hindi ako nahirapan nang magdesisyon akong maghanap ng aking mapapangasawa dahil financially stable na ako. Hindi maghihirap ang magiging anak ko. Kung naging maginhawa ang buhay ko sa piling ng mga magulang ko, ay mas gusto kong ibigay ang ibang level ng kaginhawahan sa magiging anak ko. Pinakasalan ko, Papa Dudut, ang girlfriend ko na si Joanna noong 27 years old ako. Kababayan ko at magkakilala ang pamilya namin sa Marikina. Maganda siya at matalinong babae. Nakapagtapos siya ng kursong accountancy. Anak, masaya ako para sa'yo. Bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Salamat, Nay. Alam kong maaalagaan mo ang mga magiging anak ninyong dalawa ni Joanna. Sure ako mga gwapo't gwapa at matatalino ang magiging apo ko. Ilan ba ang plano mo na maging apo ko, ha, anak? Kahit ilan, Nay. Nako, ha? Kahit ilan talaga? Kung ilan ang mabuo. Kaya ko naman buhayin. Pero hinay-hinay lang at alagaan mo ang sarili mo. Hindi ka na binata. Mahalin mo ang asawa mo at magiging mga anak. Mahal na mahal ko si Joanna, Nay. Kaya nga pinakasalan ko siya eh. I will love her forever. At magiging faithful ako sa kanya. Tama yan. Tulad ng tatay mo.
Mahal niya ako at kayo mga anak namin, kaya nga pinalaki namin kayo ng tama at sinusuportahan sa anumang gusto ninyo na makakabuti sa inyong buhay. Sana gabayan mo ng mabuti ang mga magiging apo ko. Gusto kong tumulad ang mga apo ko sa inyong mga anak ko na mababait at hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Yes, Nay. I'll do that and you won't be disappointed. For sure, patuloy pa rin kayong magiging proud sa akin. That's my boy, my pilot. Ang saya ko nung graduate ka sa pagkapiloto mo. Parang kailan lang meron akong baby Ernest na karga-karga ko. Ikaw ang isa sa mga anak ko na hindi ako pinahirapan sa gabi. Ang pait-pait mo noon at syempre hanggang ngayon. Mabait po kasi ang mga magulang ko kaya naging mabait akong anak. Saan pa ba ako magmamana kundi sa inyo? Ang sweet mo talaga. Congratulations again, anak. Salamat, Nay. Sige po, puntahan ko lang po muna si Joanna. Sasamahan ko siyang umikot sa mga bisita. Joanna, Han, kamusta ang pagbubuntis mo sa second baby natin? Han, after ko may panganak si baby, magpa-planning na tayo ha. Ayoko muna silang sundan. Bakit naman? Gusto ko rin makapagtrabaho. Wag na. Kaya ko naman buhayin ang mga magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Alam ko naman na kayang-kaya mo kaming buhayin. Ang sa akin lang, Han, gusto ko rin magka-career. Karir naman ang pagiging ina at asawa sa akin. Ikaw talaga. Gusto kong matupad din ang pangarap ko. Gusto kong magtrabaho sa bangko. Delikado kaya magtrabaho sa bangko. Baka may mga masasamang loob na mang-hold up sa bangkong papasukan mo. Lahat naman ng lugar at trabaho delikado kung iisipin mo. Sa bagay, tama ka naman dyan. Mas delikado pa nga yung pagpapalipad mo ng eroplano kung tutuusin eh. Ay, ito na naman po kami. Basta Han, wag mo na akong sabayan. Wag mo na rin akong kontrahin. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kapakanan yun ng mga anak ko. Gusto kong lumaki ang mga anak natin na nasusubaybayan mo. Ako na maghahanap ng pera. Kinakaya ko naman kahit malayo ako sa inyo. Kaya kong buhayin kahit 1 dosena pa ang magiging anak natin. Ganyan ako ka-inspired, Han. Hindi pala biro yung sinasabi mo na 1 dosena ang gusto mo maging anak natin? Oo, hindi biro yun. Makaka-1 dosena talaga ako sa'yo kung makakalusot. Naku, ginawa mo naman akong baboy. Parang hindi ko naman kaya yung gusto mong mangyari. Isa pa, madali ako malulosyang yan. Alam kong maaalagaan mo ang sarili mo ng maigi. Ngayon nga, parang wala ka pang anak. Parang hindi ka nga buntis sa second baby natin eh. Tingin ko talaga forever mong mamaintain ang figure mo. Pero Ernest… Shh! Huwag na natin pagtalunan to, Han, please. Han? Nandiyan ka pa ba? Sige na Ernest, nagising na si Earl. Tumawag ka na lang mamaya. Sige. I love you, Han. I love you too. Mahal ko si Joanna, Papa Dudut. At ayokong magtrabaho pa siya dahil kaya ko naman silang buhayin ng mga anak ko. Mas mabuti na rin na nasa bahay lang ang asawa ko para mas masabaybayan niya ang mga anak namin. Naalala ko kasi noong mga bata pa lamang kami na masyadong busy ang mama ko sa trabaho kaya para sa akin ay mas magandang nasa bahay lang si Joanna. Mas masusubaybayan niya ang paglaki ng mga anak namin habang ako ay nagtatrabaho at malayo sa kanila. Umabot sa 5 ang anak namin. Hindi naman kami nahihirapan financially dahil nga sapat naman ang kinikita ko sa pagiging piloto. Pero sa tuwing umuuwi ako ay isang malaking diskusyon ang kagustuhan ng asawa ko na makapagtrabaho at huwag munang magbuntis. Para sa akin naman ay mas masaya ang bahay nang may maraming bata. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging ama sa kanila. Kapag birthdays at may mahalagang okasyon ay sinisigurado ko talagang present ako sa tabi nila. Parang Do-Re-Mi ang mga anak namin, Papa Dudut. Halos hindi nabakante ang tiyan ng asawa ko. Kapag nakikita kami ng mga kaibigan ko ay sinasabihan nila ako ng ibang klase raw ako.
Ang sipag ko raw gumawa ng baby. Ang sabi ko naman sa kanila na kapag kaya mong bumuhay ng 1 dosenang anak, di gumawa ka ng 1 dosenang anak. At para sa akin, Papa Dudut, dapat ay siguraduhin lang na mabibigyan ng sapat na edukasyon at natutugunan ng pangangailangan ng mga bata. Ito ang requirements para pwede kang magparami ng lahi. Ernest, kapag may panganak ko na tong pang-anim natin, pwede bang magpaligate na ako? Ano? Bakit mo naman gagawin yun? Tama na siguro ang 6 na anak. Ilang buwan pa lang nakakapagpahinga tong bahay bata ko meron na namang laman. Han naman, ang saya-saya kaya ng bahay natin. Kinaiinggitan nga ako ng mga kaibigan ko kasi pwede na raw tayong gumawa ng YouTube channel natin. Simulan mo na kaya mag-vlog, Han. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang nagbubuntis. Di ikaw ang mag-vlog kung gusto mo. Ang hirap, Ernest, para na ako masisiraan ng ulo. Parati na lang ako nandito sa bahay, wala na akong ginawa kundi magbuntis. Mag-family planning naman tayo. Ayaw mo naman akong painumin ng pills. Para sana kahit magpakasasa ka. Ang dami mong pinagbabawal. Han, maraming beses na natin napag-usapan to. Hindi ka magpapalaygate, tapos. Hindi mo ako pinapakinggan Binibigay ko naman lahat sa inyo Magandang bahay, magandang buhay. Nabubuhay ko naman kayo ng maayos. So anong problema mo, Joanna? Ernest, hindi ako nagpakasal sa'yo para maging paanakan. May sarili din akong pangarap. Pagkatapos kong gumraduate, nagpakasal agad ako sa'yo. Hindi ko na-enjoy ang pagiging dalaga ko. Anong gusto mong mangyari? Gusto mong maging dalaga ulit? Ganun ba? Ang hirap mo namang kausap. Hindi mo ako naiintindihan Simple lang naman to. Nagtatrabaho ko para sa pamilya natin. Ako ang tatay, ikaw ang nanay. Kaya dito ka sa bahay. Masyadong makaluma yung pananaw mo. Basta, dito ka lang sa bahay. Di ikaw dito sa bahay. Palit tayo para maranasan mong pinagdadaanan ko araw-araw. Ako naman ang magtatrabaho para hindi mo na magamit na dahilan yan. Akala mo ba madaling mag-alaga ng 5 bata? Tapos may isa pang madadagdag? 6 na bata? Anong akala mo sa akin, daycare teacher? Para naman akong preso dito! Joanna, please. Pwede ba tumigil ka na? Sa ayaw at sa gusto mo, iinom ako ng pills pagkatapos kung may panganak to! Sige, subukan mo lang. Tama na ang 6 na anak. Pagod na ako sa kakabuntis taon-taon. Pagod na ako sa buhay ko. Hindi lang naman dahil sa pera nabubuhay ang isang tao, Han. Gusto ko rin magkaroon ng fulfillment sa buhay. Sa ibang aspeto na pinapangarap ko noon. Kung ganito lang pala, mabubulok na lang ako dito sa bahay at mag-aalaga ng mga bata, bakit pa ako nag-aral at nagtapos ng college? Sana naging yaya na lang ako. Hindi kita maintindihan. Kinaiinggitan ka ng mga kaibigan mo. Ito yung klase ng buhay na gusto sana nila para sa sarili nila. Maswerte ka, Han, at naibibigay ko lahat ng mga pangangailangan nyo. At higit pa. Tapos galit na galit ka sa akin kasi gusto mo magtrabaho? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? Ha? Meron bang nakakatawa sa mga sinabi ko? Hindi mo kailangan magtrabaho. Marami tayong pera. Inuulit ko. Hindi naman pera ang habol ko. Gusto ko magkaroon ng buhay. Sige. Kung hindi kita mapipigilan, di ikaw magtrabaho. Dito lang ako sa bahay. Titiyaya. Ako ang mag-aalaga sa mga anak natin. Bukas mag-apply ka na ng trabaho. Ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Bakit gaano ka ba katagal dito sa bahay? Oo, umuwi ka pag may mga special occasion, pero hindi mo alam ang hirap na mag-alaga ng 5 bata araw-araw. Wala kang alam kasi wala ka naman dito. Kaya wag mo akong yabangan, Ernest. Provider ka lang pero hindi ka naging ama sa mga anak mo dahil hindi nila naramdaman ang presensya mo. Han, I'm so sorry. Natigilan ako sa sinabi ng asawa ko sa akin, Papa Dudut. Siguro nga'y gusto niya na talaga na-explore din ang kakayahan niya dahil hindi nga niya napakinabangan ang natapos niya sa kolehiyo. Kaya pinayagan ko si Joanna na mag-family planning na kami at tama na muna ang 6 na mga anak. Ang usapan namin na kapag naging 2 years old na ang bunso namin ay pwede na siyang magtrabaho. Nakita kong masaya ang asawa ko nang makapagtrabaho siya sa isang bangko at na-embrace niya ang pagiging career woman. Hindi naman niya napapabayaan ang mga anak namin dahil meron namang kaming mga yaya.
na mapagkakatiwalaan na nagbabantay sa mga anak namin. At parating nakatingin din ang Nanay Rita sa mga apo niya. Kaya naman naging okay ang takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Pero nang tumagal ay ako naman ang nakaramdam na parang may dinadala akong bahagi ng aking pagkatao na may gustong puntahan at i-explore sa buhay. Na hindi lang pera at mga material na bagay ang makakapawi ng uhaw na ito. May hinahanap po ako sa pagkatao ko na dati ko nang inalis sa isipan ko na bala ko nang pagtuunan ng pansin, Papa Dudut. Gusto kong limutin na yon pero parang nakakabit siya sa puso't isipan ko. At gusto kong buksan ang maliit na butas na yon upang makahinga. 6 na ang anak namin ni Joanna. Pareho kaming may trabaho, piloto ako sa isang international commercial flight at sa bangko naman nagtatrabaho si Joanna. Maayos naman ang mga anak namin at wala kaming problema. Maliban na lamang sa gumagambala sa isipan ko ng matagal ng panahon, Papa Dudut. Gusto ko ring ma-explore ang sarili ko. Nalibot ko na halos ang buong mundo pero hindi ko pa nalibot ang sarili ko. Hindi ko pa kilala ng husto ang sarili ko. Tulad ng isang eroplano, gusto kong sakyan ang sarili ko. Gusto kong lumipad sa kung saan niya gustong pumunta para mas lalo ko itong makilala. Noong 36 years old ako ay pumasok ako sa isang bar sa Malate, Papa Dudut. Na ako lang mag-isa. Walang nakakakilala sa akin doon. Parang isang bansa ang Malate. May sariling kultura, malayang nakakagalaw ang mga tao na para bang mabilis na mga jet plane na nagliliparan sa himpapawid. Unti-unting nakapag-adjust ang sarili ko sa paligid at sitwasyon ng gabing yon. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na katulad na rin nila ko. Naghahanap ng kaligayahan sa lalim ng gabi. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking kalamnan. Ito ay ang mundo na matagal ko nang iniiwasan. Ito ang lugar na alam kong magkakanlong sa aking pagkatao at magpapalaya sa akin sa pagkakakulong. Dito ko nahanap ang tunay na ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Felix, isang college student sa umaga at bartender naman sa gabi. Matangkad siya, matipuno ang katawan at napakalakas ng kanyang sex appeal. Nang gabing yon ay nagkasundo kaming sumama siya sa akin sa bahay na binili ko sa bandang JP Rizal, Makati. At nangyari ang isang bagay na matagal ko nang gustong subukan. Bata pa ako, Papa Dudut, at attracted ako sa lalaki. Pero pinipigilan ko lang dahil ayokong ma-disappoint ang mga parents ko dahil parati kong naririnig sa kanila na hindi maganda ang maging isang bakla. Sinubukan kong ibaon yon sa pinakamalalim na parte ng aking pagkatao. Hindi ko pa naman maituturing ang sarili ko na bakla dahil wala naman akong mga senyales ng pagiging bakla mula nang subukan kong talikuran ang bahaging ito ng aking pagkatao. Hilig ko lang ang tumingin sa mga lalaki pero hindi ko naman binibigyan yon ng kakaibang ibig sabihin. Akala ko ay normal lang yon na guy crush, Papa Dudut. All this time ay mali pala ako. Oh, nandito na tayo, Ernest. Nahihilo ako, Felix. Konti pa nga lang yung nainom mo eh. Lasing ka na agad. Alam mo naman na madali akong malasing eh. Hina mo talaga. Ako talaga ang mahina . Sa alcohol lang ako mahina. Hindi talaga ako sanay. At sa ilang din ako mahina. Isang tingin mo lang parang natutunaw na ako eh. Sanayin mo na ang sarili mo sa pag-inom para hindi na kita kailangang akayin pa uwi. Eh paano pag wala ako? Eto na nga eh, sinasanay ko na. Yakapin mo nga ako, mahal. Ayoko nga. Ayaw mo?
Sige, iiyak ako. Oo na, sige na. Huwag ka na kaya magtrabaho. Huwag ka nang pumasok dun sa bar. Kaya naman kitang buhayin. Dito ka na lang. Final na ba yan? Di na magbabago isip mo? Oo. Gusto ko dito ka lang. Hindi ba 2 taon na lang at tapos ka na sa pag-aaral mo? Oo. Konting tiis na lang at makukuha ko ng diploma ko. Basta, ako na lang ang pagsilbihan mo. Bibigay ko sa'yo lahat. Ang yaman talaga ng mahal ko. Hindi ba nakwento mo minsan na ayaw ng asawa mo na nasa bahay lang? Gusto niya nagtatrabaho rin siya? Gusto niya na may sarili siyang career? Oo, matigas ang ulo eh. Yun ang gusto niya kaya pinayagan ko na lang. Iba ka rin kasi. Hindi mo man lang pinagpahinga. Naka-6 na sunod-sunod na anak ka. Daig mo pa yung rabbit sa hilig mo ah. Mukhang sa alcohol ka lang talaga mahina. Halikan mo ako, mahal. Please, mahal. Paligayahin mo ako. Mahal, salamat sa pagpayag mo sa offer ko. Salamat din sa lahat, mahal. Ang ganda kasi ng offer mo. Ang hirap palampasin. Sige, mag-aaral na lang ako. Basta ipangako mo sa akin na ikaw sasagot sa lahat ng kakailanganin ko. At dito na ako titira. Oo naman, dito ka titira. Bahay mo na rin to. Bahay natin to. At dapat naman talaga na ako ang gagastos para sa'yo. Mahal ko tong baby ko eh. Basta ako lang ha. Huwag kang titikim ng iba. Bakit naman ako titikim ng iba? Malay natin. Ikaw talaga, mahal. Faithful ako sa'yo. Walang iba. Ikaw lang. Salamat. Balik ako dito sa weekend. Uwi lang ako sa family ko. Sige. Mag-iwan ako ng pera. Nga pala, mahal. Hilingin ko sa'yo na wala muna sanang makakaalam ng tungkol sa ating dalawa. Oo naman, mahal. Lalong-lalo na ang misis ko. Hindi niya dapat malaman to. Don't get me wrong pero mahal ko ang family ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag malaman nila ang ginagawa ko at kung ano ang totoo kong pagkatao. Wala talagang idea ang misis mo tungkol sa pagiging bakla mo? Wala. Pero yung mga magulang mo, kapatid mo? Wala rin. Wala silang alam lahat. Wow. Pwede pala yun, no? Hindi ka rin halatang bakla. Wala talagang kabakas-bakas. Ang gwapo mo nga eh, oh. Kagalang-galang kang tingnan. Mukha ka talagang matikas. Halatang kaya mong maka-6 na anak. Compliment ba yan o inaasar mo na ako? Pero thank you, mahal. Dahil pinaramdam mo sa akin na pwede kong gawin ang bagay na hindi ko kayang gawin noon. Takot lang siguro akong mahusgahan ng mga tao. Ng lipunan. Oh, huwag ka na malungkot. Isang mainit na halik lang yan. Halika dito. Nag-iingat akong malaman ng mga kakilala ko ang tungkol sa pagiging bakla ko. Tinago ko ang lahat ng ito sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko at lalong-lalo na sa aking asawa at mga anak. Sapat na ang mga nakaw at patago naming sandaling dalawa ni Felix. Lingid sa kaalaman ko'y may naaamoy na palang kakaiba sa akin ang nanay kong si Rita. At may hinala ito na may ginagawa akong hindi kaaya-aya. Hanggang sa isang araw ay pumunta siya sa bahay ko sa Makati kung saan ay pinapatuloy ko si Felix. Mabuti na lang at hindi nagpang-abot sina Felix at Nanay Rita.
Pero marami siyang tanong kung bakit parang may ibang nakatira sa bahay. Napansin niya kasing may ibang gamit sa bahay bukod sa mga gamit ko. Ang sabi ko na lang sa kanya na pumupunta rin ang mga katrabaho o mga kaibigan ko sa airline sa bahay para magpalipas ng gabi paminsan-minsan. Ang sabi ng nanay ko ay kumuha na ako ng kasambahay para may mag-asikaso sa akin kapag nandun ako sa bahay ko sa Makati. Pero ang sabi ko naman ay kaya ko na ang sarili ko. At hindi ko kailangan ng kasambahay dahil paminsan-minsan lang naman ako tumutuloy doon. Ang dami kong sinabing alibay sa nanay ko para lamang mawala ang pagdududa niya. Pero meron sigurong kakaibang abilidad ang mga ina na makaradar kung sakaling may tinatago ang mga anak nila, Papa Dudut. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Isang araw ay nakausap pala ng Nanay Rita si Felix nung minsan itong pumunta sa bahay sa Makati nang walang pasabi sa akin. Sinadya niyang bumisita ng biglaan. At dito na nga napagtagpi-tagpi ni nanay ang mga hinala niya sa kanyang isipan sa kung ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Kaano-ano mo yung Felix na yon? Ha? Kasama ko siya sa trabaho, Nay. Huwag kang magsinungaling sa'kin. Kilala kita. Alam ko. Paano hindi ko malalaman? Dito ka galing sa akin kaya alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Hindi nagkakamali ang mga kutob ko, Ernest. Kailan pa ang relasyon ninyong dalawa ng Felix na yon, ha? Nay. Inumin mo yung tinimpla kong tsaa habang mainit pa. Ernest, pinalaki kita sa abot ng makakaya ko. Namin ng tatay mo. Lahat ng mga pangangailangan mo binigay ko sa'yo, sa inyo na mga kapatid mo. Dahil gusto kong lumaki kayo na walang masabi sa akin at sa tatay ninyo. Alam kong tinatago mo lang ang lahat dyan sa puso mo. Tinatago mo sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo. Nararamdaman ko yun. Kaya pinipilit mong maging normal ang buhay mo. Ernest, anak, naiintindihan kita. Nay, hindi ko alam na ito pala talaga ako. Nito ko lang nadiskubre. Pinilit ko naman na labanan to eh. Pero dumating ang oras sa kinailangan na nitong kumawala. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nung malaman ko. Litong-lito ako. Ayoko sanang tanggapin at sinubukan kong huwag pansinin pero nilamon ako, Nay. Nilamon ako. Naiintindihan kita pero tigilan mo na ang pakikipagrelasyon mo sa lalaking yun. Pero Nay, wala naman pong makakaalam. Anong walang makakaalam? Nalaman ko nga, di ba? Protect your family, anak. Paano kung malaman ni Joanna to? Anong mukha ang ihaharap mo sa kanya sa mga tao? Kinahihiyaan niyo ako? Ganon? Tanggap kita kung ano ka dahil mahal kita. Dahil anak kita. But come on, Ernest. May asawa ka na. Tapos gusto mong ipaalam sa mga tao na bakla ka? Ganon ba, anak? Don't be a disappointment to us, anak, please. Kung gusto mo ng lalaki, wag dito sa Pilipinas. Wag ka dito magkalat. And also, always protect yourself. Naku anak, please tell me na you practice safe sex. Mahirap na magka-HIV. Huwag mong sirain ang buhay mo. Hindi naman porket bakla magkaka-HIV na, Nay. Huwag kayong mag-alala. Safe naman po kami lagi ni Felix. Nay, si Felix ang nagpalabas ng totoong ako. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Mahal ko siya, Nay. Gumising ka nga! Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Lalaking lalaki ka tapos mahal mo yung lalaking yon? O sige, sabihin na natin na mahal mo na nga. Wala na tayong magagawa, nandito na tayo eh. Ang tanong, mahal ka ba niya? Ano? Sagutin mo ko. Oo, naniniwala akong mahal niya ako.
Tumigil ka, Ernest. Hindi ka mahal ng lalaking yon. Pera. Pera mo lang ang mahal niya. Hindi ikaw. Hindi totoo yan, Nay. Anong hindi totoo? Sabihin mo sa akin, hindi mo ba siya binibigyan ng pera? Kung hindi mo siya binibigyan at nakikipagrelasyon pa rin siya sa'yo, ayun, baka nga mahal ka niya. Pero kung binibigyan mo siya ng pera na para kang sugar daddy o sugar mommy o whatever, hindi pagmamahal yun. Yan ang tingin ng lipunan eh. Para sabihin ko sa inyo, hindi yan ang nangyayari sa amin ni Felix. Nagmamahalan kami. Huwag mong paabuti na mawalan ng respeto sa'yo ang mga tao sa paligid mo, Ernest. Dapat ipagpatuloy mo ang pagpigil dyan sa kabaklaan mo. 6 na ang anak ninyo ni Joanna. Anong gusto mo? Malaman ng mga anak mo na bakla ang tatay nila? Ganun ba? Ang hirap, Nay. Hindi ganun kadali ang gusto niyong mangyari. Alam ko, pero kailangan mong isakripisyo yan kung ano man ang nararamdaman mo. Hindi lang ang sarili mo ngayon ang dapat mong alalahanin. Kailangan mong tignan at isaalang-alang ang pamilya mo. Kami, dahil mahal ka namin. Nag-aalala kami sa'yo. Ayaw namin na mapasama ka. Nay. Sa mga oras na yon ay hindi magkasundo ang utak at puso ko sa kung ano ang magiging desisyon ko, Papa Dudut. Tama rin naman si nanay pero mahal ko po talaga si Felix at hindi ko kayang iwanan siya. Pero sa kabilang banda ay hindi ko rin po kayang iwanan si Joanna at hindi ko po kayang masira ang pamilya ko. At ayoko magmukhang katawa-tawa sa mga anak ko. Kung masisiguro ko lang na hindi pupunta si Joanna sa bahay ko sa Makati at magiging sobrang busy siya sa kanyang trabaho sa bangko ay hindi niya talaga malalaman ang tungkol sa aming dalawa ni Felix. Pero nanigurado na rin ako, Papa Dudut. Kumuha ako kaagad ng isang apartment para lang kay Felix. Para doon na kami magkikita kung gusto ko siyang makayakap at makatabi sa pagtulog. Hindi ko kayang isipin na sa isang iglap ay sasambulat ang lahat ng tungkol sa tinatago kong kabaklaan. Hindi ko kayang mawala si Joanna at mga anak namin. Hindi ko kayang mag-iba ang trato ng tatay ko, mga kapatid ko at mga kamag-anak namin sa akin. At ayaw ko naman na iwan ako ni Felix dahil iba ang naibibigay niyang kaligayahan sa akin. Binuo ni Felix ang pagkatao ko, Papa Dudut. Mahal ko ang pamilya ko, Papa Dudut. Alam kong hindi masisira kung ano man ang meron ako kung iwan ko si Felix. Pwede ko namang iwan na lang siya at talikuran. Pero it's easier said than done, Papa Dudut. Hindi ko talaga kaya na i-let go siya dahil may iba siyang naibibigay na kasiyahan at fulfillment sa pagkatao ko. Kaya naman ipinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon ko kay Felix at alam ni Nanay Rita ang lahat. Dahil sa mahal ako ng nanay ko ay isa na siya sa mga nagtatakip sa relasyon namin ni Felix. Dahil ayaw niyang masira ang pagkatao ko at kung ano ang naabot ko sa buhay. Pinaghirapan ko ang lahat ng tinatamasa kong ito, Papa Dudut, at ayaw niyang sa isang iglap ay mawawala ang lahat na parang bula. May mga pasundot-sundot pa ring salita si Nanay Rita sa akin at maging kay Felix para tumigil na kami sa aming relasyon na para sa kanya ay isang kahibangan. Ang sabi ko naman ay hindi bali ng nahihibang basta makapiling ko lang si Felix. Iba talaga ang naging tama sa akin ni Felix, Papa Dudut. Nakapagtapos na ng college si Felix at gusto na niyang magtrabaho ng naaayon sa kanyang kurso. Ang sabi ko naman na huwag nang magtrabaho at ako na lang ang pagtuunan niya ng kanyang panahon. Umayag naman siya. Kaya masaya ako na kapag kailangan ko ang yakap niya anytime ay nandyan lang siya para ibigay sa akin ang init ng kanyang katawan. Tuloy ang bakasyon niyo ng family mo sa Hong Kong? Oo.
Matagal nang naplano to. Sa susunod, tayo naman. Aasahan ko yan. Oo naman. Kailan ba ako nagbitiw ng pangako na hindi ko tinupad? Sa bagay. Pero yung nanay mo kasi, Oh, bakit? Anong meron kay nanay? pagsabihan mo naman yung nanay mo. Sumusobra na kasi eh. Nakakasawa na. Nakakarindi. Putak ng putak eh. Kung pagsalitaan ako, ganun-ganun na lang. Kapag hindi siya tumigil, talagang iiwan na kita. Pwede ba mahal, kumalma ka lang. Hayaan mo na si nanay. Matanda na yun kaya siya ganun. Huwag kang mag-alala, aayusin ko to. Akong bahala. Paano ako kakalma? Eh hindi mapigilan na bunganga ng nanay mo sa kakatalak. Pag hindi ako nakapagtimpi, bubusalan ko yun. Mahal, yun naman ang huwag mong gagawin. Nanay ko yun. Alam ko nasasaktan ka na sa mga sinasabi niya, pero konting pasensya pa please. Mahal. Paano ko kakalma? Eh nakakairita na siya eh. Kesyo, tamad daw ako. Ayoko raw magtrabaho kaya ako nakasiksik sa'yo. Yan ang parati niyang ibinabato sa akin. Alam ko namang hindi ka tamad. Alam nating dalawa na hindi ka nakikisiksik dito, di ba? At may isa pa akong alam. Alam ko rin na mahal mo ko. Dapat lang. Ikaw naman tong may gustong hindi na ako magtrabaho ah. Sinunod lang kita. Ganyan kita kamahal, Ernest. Alam ko naman yun. Ayusin mo to ah. Binabalaan na kita. Baka bukas, tuluyan na ako hindi magpakita sa'yo sa buwisit ko sa nanay mo. Hindi ko na talaga siya matagalan. I'll fix this, okay? Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pakis naman sa mahal ko. Mahal kita. Mahal din kita, Ernest. Nay, tigilan mo na si Felix. Hayaan mo na kaming dalawa. Bakit? Ano bang sabi ng lalaking yun sa'yo, ha? Nag-iingat naman kaming dalawa. Alam mo, Ernest, ikaw itong sisira sa sarili mo. Tanggap kita kung ano ka, pero Pero hindi pwedeng ganito, ganyan. Paano yun nasabing tanggap niyo ako kung ang dami niyong kondisyon? may asawa ka na. Kung siguro wala ka pang pamilya, pwede ka manlalaki ng manlalaki. Alam mo bang pinagtatakpan na kita sa asawa mo? Nagsisimula na siyang magtanong. Naghihinala na siya na baka meron kang ibang babae. Kung alam lang niya na lalaki at hindi babae, baka mabaliw ang asawa mo. Nay, huwag niyo namang gawing katatawanan to, please. Hindi madali itong pinagdaraanan ko. Nay, ayokong malaman ni Joanna ang tungkol dito. Alam mo, kung hindi mo titigilan tong relasyon mo sa Felix na yan, malalaman at malalaman talaga ng asawa mo. Darating ang panahon na hindi ko nakakayanin pang pagtakpan ka. Pagtataksil itong ginagawa mo at ang pinakamasama dito ay kinukonsinti ko ang pagtataksil mo, Ernest. Masusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa akin? Nay, alam ko pong nahihirapan na rin kayo na pagtakpan ako pero please lang po. Unting panahon pa. Tulungan niyo na muna ako habang nag-iisip ako ng maganda na pwede kong gawin. Lahat ng paraan ng pagtulong sa'yo ginawa ko na, Ernest. Sino bang ina ang gugustuhin ipahamak ang kanilang anak? Pero darating talaga ang panahon na liliyab itong apoy na to at masusunog ka sa ginagawa mong pagtataksil. Mali ito! Kailangang itama mo to at hindi pwedeng mali ang aayos sa isang pagkakamali. Ano ka pang bata ka? Bakit ba umabot sa ganito ang lahat? Pinapahirapan mo ang nanay mo. Hirap na ang kalooban ko. Sorry, nanay. Patawarin mo ako. Nagpatuloy ang paglilihim ko kay Joanna Papadudut at patuloy din ang pagtatakip sa akin ng nanay Rita ko dahil buo ang desisyon kong hindi iwan si Felix. Buo ang desisyon ko na ipagpatuloy ang relasyon naming dalawa. Na ipagpatuloy ko ang pagtataksil ko sa aking asawa at mga anak.
Dumating ang araw ng paghuhukom, Papa Dudut. Nalaman ni Joanna ang tungkol kay Felix at nalaman niya ang pagtatakip sa akin ng nanay. Narinig pala niya ang nanay ko isang araw na kinakausap ako sa telepono at pinagsasabihan na tuluyan ng tigilan ang relasyon ko kay Felix at tigilan na ang kabaklaan ko. Kaya nalaman niyang bakla ang pinakasalan niya. Na bakla ang ama ng 6 niyang mga anak. Halos gumuho ang mundo niya nang nalaman niya ang lahat ng ito. Feeling ko talaga ng mga oras na yon ay gusto ko nang matunaw at mawala sa mundo dahil hindi ko kayang harapin ang ginawa kong gulo. Ang ginawa kong pagtataksil ay parang bulkang nag-aalboroto, pumutok at yumanig sa aming lahat. Nabalutan ng makapal na abo ang aming pagsasama. Gustong umalis ni Joanna kasama ang mga anak namin at iwanan ako. Ayokong iwan ako ni Joanna at mawala sa akin ang mga anak ko. Hindi ko kayang masira ang pamilya ko. Hindi ba pwedeng dalawa na lang ang mahalin ko? Si Joanna at si Felix. Hindi ba pwedeng magkasundo na lamang kaming tatlo na magsama? Sa tingin ko naman, Papa Dudut, ay kung bubuksan lang ni Joanna ang kanyang isipan na ay posible naman na maging masaya kaming tatlo. Hindi nga tanggap ng lipunan ng ganong klase ng setup sa isang relasyon. Pero pwede naman kaming mag-adjust. Pero baliwala ang lahat ng mga justification ko sa kung pwede ba kaming tatlo. Dahil hindi kailanman mangyayari yon. Eto na ako, Papa Dudut. Haharapin ko na ang isa sa mga pinakamalaking battle ng buhay ko. Kailangan ko nang harapin ang asawa ko. Kailangan ko nang harapin si Joanna. Han, please. Pinagmukha mo akong tanga! Pinagmukha niyo akong tanga! Mahal kita, maniwala ka. Narinig mo ba ang mga pinagsasabi mo? Paano mo nasasabing mahal mo ko eh ginago mo nga ako? Han, mali ang iniisip mo. Hindi kita… Ituloy mo. Hindi ba ako ginago? Yun ba ang gusto mong sabihin? Ha? Ernest? Pinagmukha mo ako katawa-tawa. Inanakan mo ako ng 6 pero bakla ka pala? Ano bang iniisip mo tuwing nagsisex tayo? Ha? Ano? Basta Han, ang alam ko, mahal kita. Nakakagago yung pagmamahal na yan. May mahal ba pinagtataksilan? Sumagot ka! Sagot! Mahal kita. Ano pang kasinungalingan ang gusto mong sabihin, ha? Ano pa? Sino-sino bang lalaki ang pinatulan mo? Sino? Wala. Si Felix lang ang lalaki ko. Mahal ko kayong dalawa. Hindi ako nagpakasal sa'yo para maging isang payaso! Hindi ito nakakatawa, Ernest! Bakla ang pinakasalan ko! Bakla ang ama ng mga anak ko! Ano ba parusa to? Ano ba naging kasalanan ko at kailangan sa akin mangyari to? Bakla man ako, pero mahal ko kayo ng mga anak ko. May nagmahal bang nagtaksil? Ha? Sana sinabi mo na sa akin noon na bakla ka. Hinanapan na lang sana kita ng lalaki. Alam ko na. Hindi naman makukonsider na pagtataksil sa akin yun na misis mo kasi lalaki naman yung kabit mo. Yun ang nakakatawa, Ernest. Huwag mo naman akong insultuhin, Joanna. Ayaw mo mainsulto? Ano ba ginagawa mo sa akin? Hindi ba pang-iinsulto tong ginagawa mo sa akin? Nagkagaguhan lang tayo, Ernest. Gusto ko maghiwalay na tayo. Han, please don't do this. Huwag mo akong iwan. Sumama ka dun sa lalaki mo. Kayong dalawang magsama. Hindi ko matatanggap na bakla ang napangasawa ko. Nakakadiri ka! Nakakadiri ka, Ernest! Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakakadiri? Ha? Patawarin mo na ako, Han. Sa tagal ng pagsasama natin, ngayon lang naman ako nagkamali. Ngayon lang kita nasaktan. Anong gusto mong gawin ko? Magsaya ko dahil ngayon ka lang nagkamali? Na mag-celebrate ako kasi ngayon ka lang sumablay? Ganon ba? Han, patawarin mo na ako, please. Bitiwan mo ako.
Bitiwan mo ako! Wala na tayo! Tama na! Pwede bang gawin mo na lahat ng gusto mong gawin? Magpakabakla ka? Wala na akong pakialam! Hihiwalayan na kita! Joanna! Umalis si Joanna sa bahay bit-bit ang mga anak namin, Papa Dudut. Walang ibang nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Felix at ang tungkol sa pagiging bakla ko kundi ako, si Felix, si Nanay Rita at si Joanna lang. Hindi rin ipinagkalat ni Joanna ang tungkol sa totoo kong pagkatao, bagay na ipinagpapasalamat ko ng lubos sa kanya. Wala siyang kahit na anong pasaring tungkol sa nangyari sa amin sa social media. Pinili niyang manahimik at itago na lamang sa sarili niya ang pinagdadaanan naming mag-asawa. Mas lalong tumaas ang respeto ko sa kanya nang dahil doon, Papa Dudut. Kahit sanay akong malayo sa kanila dahil sa pagiging piloto ko, ay kakaiba ang unang gabi na wala sa bahay ang mag-iina ko. Ang gabing iniwan ako ng babaeng pinakasalan ko. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay ng gabing yon. Balisang balisa ako. Hindi ko alam ang uunahin kong gawin. Ang daming tumatakbo sa isipan ko at ang bigat ng puso ko. Para akong unti-unting nauupos na parang kandila, Papa Dudut. Ganito ba talaga ang pagiging bakla? Kailangan kong mamili kung itutuloy ko ang buhay kasama ni Felix o magpapatuloy sa buhay kasama ang mag-ina ko. Naguguluhan ako. Habang tinitingnan ko ang buong bahay, ang lugar kung saan kasama ko ang mga anak ko, naaalala ko yung mga pagkakataon na super proud sila sa tatay nila. Dahil mabait daw ang tatay nila at sobrang responsable. Matalino raw ako at matapang dahil nakakapagpalipad ako ng eroplano. Pakaramdam ko matapos ang lahat ng nangyari, Papa Dudut, ay parang nag-crash ang eroplano ko. Ang buhay ko ang mismong eroplano na bumagsak dahil hindi ko napalipad ng tama. Kinausap ng Nanay Rita si Joanna at sinabi nitong hiniwalayan ko na si Felix at nangakong hindi na muling gagawa ng bagay na may kinalaman sa kabaklaan. Bumalik si Joanna sa akin kasama ang mga anak namin, Papa Dudut, at sobrang saya ng puso ko. Tuluyan ko bang iiwanan ang parte ng buhay ko na kasing kulay ng bahaghari? Tuluyan ko na bang kakalimutan ang mga gabing yakap-yakap ko si Felix? Ibabaong ko na ba sa limot ang lahat? Hindi na tulad ng dati ang lahat, Papa Dudut. Hindi na naibalik sa normal ang pagsasama namin ni Joanna. Nababalot na ng pagdududa ang relasyon naming dalawa. Araw-araw ay hindi nawawala ang paghihinala. Alam ko naman na matatagalan bago mawala sa sistema ni Joanna ang lahat ng mga nalaman niya. Maghihintay ako, Papa Dudut. Hihintayin ko na bumalik ang dating Joanna na kilala ko, na katuwang ko. Ang dating Joanna na mahal ako. Ang Joanna na asawa ko. Nagpapasalamat ako sa Nanay Rita ko dahil nakumbinsi niya si Joanna na makipagbalikan sa akin. Muling nabuo ang pamilya ko, Papa Dudut. Naniniwala silang dalawa na tuluyang kong maaayos ang direksyon ng buhay ko. Papa Dudut, sabihin nilang kahibangan. Sabihin na nilang napakagago kong tao. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin pero hindi ko talaga matiis si Felix. Kailangan ko siya sa tabi ko. Kailangan ko siyang makita, makausap at makasama. Kailangan kong maramdaman ang presensya niya. Kailangan ko ang mga yakap niya sa akin na nagpapakalma. Kailangan ko ang mga halik niya na magsasabing magiging okay din ang lahat. Kaya naman gumawa ako ng paraan para maipagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Felix. Nag-rent kami ng apartment sa lugar na hindi maiisip ni Joanna na pupuntahan ako.
Tuwing nasa Pilipinas ako ay sinisigurado ko na mapupuntahan ko talaga si Felix. Bukod sa mga patago naming pagkikita, ay tinuloy ko rin ang sustento ko sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat at pagsisinungaling, ay malalaman pa rin pala ni Joanna na itinuloy ko ang namamagitan sa amin ni Felix. Talagang matindi ang pakiramdam ng asawa ko. Nagpasama pala si Joanna sa kaibigan niya sa trabaho para sundan ako at nalaman niya ang bagong apartment namin ni Felix. Ibang sasakyan ang ginamit ni Joanna kaya hindi ko napansin. Sasakyan pala ito ng katrabaho niya. Yun ang ginamit nila para sundan ako. Nagawa ni Joanna na manmanan ako sa mga kilos ko dahil nawawala na siya ng tiwala sa akin. Sobrang tindi ng galit sa akin ni Joanna. Hindi na niya napigil ang sarili niya dahil mas lalo ko raw siyang pinagmukhang tanga. Matapos daw niya akong balikan at matapos niya raw paniwalain ang sarili niya na totoong nagbago na ako ay sumigi pa rin ako sa pagtataksil sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa asawa ko para mabigyan siya ng assurance na hindi na ako manlalalaki pang muli. Hindi na rin ako aasa na kakayanin pa ni Nanay Rita na kausapin si Joanna at kumbinsihin siya na huwag akong hiwalayan sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Please naman, makinig ka sa akin, Han. Kitang-kita ko ang lahat. Kitang-kita ng mga mata ko ang lahat, Ernest. Anong tawag mo sa kanya? Ayoko magwala dito. Alam kong bakla ang asawa ko at hindi niya kayang pigilan ang pangangati niya. Ilang beses mo bang kinakamot ang kati nitong si Ernest, Felix? Magkano bang binibigay niya tuwing kinakamot mo siya, ha? Han, please. Anong rason na naman ang sasabihin mo, Ernest? Nag-usap lang kayo dito sa apartment? Kaninong apartment to? Kay Felix? Ano bang trabaho niya maliban sa pagkamot niya sa'yo, ha? Please, stop this! Hindi ba binalaan na kita, Felix, na tigilan mo na ang asawa ko? Hindi ba binalaan na kita? Wala ka bang ibang trabahong makuha at ang pagpatol na lang sa bakla ang kaya mo? Sayang naman ang pinag-aralan mo kung yung pagpapasipsip ng dangal mo ang pinagkakakitaan mo. Joanna, tara na. Umuwi na tayo. Bitiwan mo ako! Ilang beses mo ba akong kayang lokohin? Ha? Ilan? Kung hindi mo na mabilang, ako, alam ko kung ilang beses lang kitang mapapatawad. Isang beses lang. Kaya mula ngayon ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kukunin ko ang lahat ng para sa akin at sa mga anak ko. Magkita tayo sa korte. Joanna naman! Ang sabi ko, huwag mo kong hawakan. Bitiwan mo ako. Gusto mo bang tumawag pa ako ng pulis? Gusto mo bang ipaalam ko sa mga magulang ko ang kawalang hiya ang ginawa mo sa akin? Gusto mo bang ipagsigawan ko sa kanila na ang pilotong si Ernest na asawa ni Joanna na merong 6 na anak ay isang bakla at ngayon ay may kinakasamang lalaki na sinusustentuhan niya? Gusto mo bang gawin ko yon? Magsama kayo ng parasite mong lalaki. Masunog sana kayo sa impyerno, mga bakla! Joanna! Han! Joanna! Nay! Ano bang iniiyak mo dyan? Tumigil ka nga. Eto, uminom ka ng tsaa. Itigil mo na yung pag-iyak mo. Kausapin mo si Joanna, Nay. Please. Sinabi ko na sa'yo na walang kahihinat na maganda yung pagkabakla mong yan. Okay naman na maging bakla ka pero iba kasing sitwasyon mo. Mali ang ginawa mo, anak. Maling-mali. Sana iningatan mo yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ni Joanna. Ngayong pinili mong pagkabakla mo, edi heto na tayo. Nandito na tayo ngayon sa puntong to. Alam mo bang pinag-uusapan na tayo ng mga kamag-anak natin? Kung ako ang tatanungin mo, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Nahihiya ako. Hiyang-hiya.
Dahil hindi maganda ang ginawa mong pagtataksil sa asawa at mga anak mo. Hindi maganda ang ginawa mong panloloko kay Joanna. Anak, hindi ko ikinahihiya ang pagiging bakla mo. Tanggap ko yun. Marami akong kilalang bakla at malapit ako sa kanila. Pero nabubuhay sila na walang sino mang niloloko. Hindi sila naglihim. Naging totoo sila sa sarili nila at sa mga tao sa paligid nila. Wala silang inagrabyado. Sana noon pa sinabi mo na sa akin ang lahat. Nay, Nandito na tayo sa sitwasyong ayaw sana nating mangyari. Ernest, sana matuto ka ng magdesisyon at mamili this time. Nay, tulungan mo ako, Nay. Please, ayusin mo naman to. Kumalat ang balita, Papa Dudut, at parang apoy na nasusunog na lumang bahay na gawa sa kahoyon. Mabilis akong tinupok ng apoy, pinandirihan ako, ang tanga-tanga ko raw. Hinusgahan ako ng lahat ng mga taong nakapalibot sa akin. Hinusgahan ang pagiging bakla ko. Pinagtawanan ang pagiging ama ko sa 6 na anak ko. Pero bakla naman pala ako at lalaki din daw ang gusto. Wala daw sa itsura ko ang pagiging bakla. Kung ano raw ang tikas ng aking panlabas, ay siya namang lambot sa loob ko. Lambot daw na itinatago ko pa. Hindi na raw ako nahiya at bumuo pa raw ako ng malaking pamilya. Bakit daw ako naging piloto bakla naman ako? Ano ba dapat ang bakla? Napaka-backward ng thinking ng mga tao sa isang bakla, sa isang pag-ibig. Hindi ko inisip ang kung ano ang sasabihin nila sa akin. Ang gusto ko lang naman ay matanggap ako ng pamilya ko. Mas importante ang pagtanggap at pagmamahal ng pamilya ko kaysa sa iisipin at sasabihin ng iba. Dahil sobrang sakit dito sa puso ko, Papa Dudut, maging ang panganay ko ay ayaw na akong kilalanin bilang ama. Ang sakit dahil pati ang mga anak ko ay hinusgahan na ang pagkatao ko. Hindi ko dinajustify, Papa Dudut, maaring mali sa paningin ng marami, pero nagmahal lang naman ako. Sa kabila ng lahat ng yon ay hindi ko naman pinabayaan ang pamilya ko. Lahat ng pangangailangan nila ay ibinibigay ko. Siniguro kong maayos ang paglaki ng mga anak ko. Sinikap kong maibigay sa kanila ang best education na posible nilang makuha. Tuloy ang pagsasama namin ni Felix at pinayagan ko na rin siyang magtrabaho si Felix para raw hindi magmukhang ako lang ang gumagastos at hinuhut-hutan niya ako, Papa Dudut. Maswerte siyang nakapasok sa isang kilalang kumpanya sa Pasig. Rank and file pa lamang siya. Pero kung magsisipag siya ay walang duda na mabilis siyang mapopromote. Marunong naman si Felix. Dahil ayaw na talagang makipagbalikan sa akin ni Joanna, ay si Felix na ang itinuring kong katuwang. Nakisuyo na lamang ako kay Nanay Rita na ibigay sa mga anak ko ang nararapat na suporta, sustento dahil wala silang kasalanan sa lahat ng ito. Sinubukan ko ring paabutan kay Nanay si Joanna pero hindi naman ito tinatanggap. Nagdaan ng ilang taon at nag-iba na si Felix, Papa Dudut. Parati siyang busy sa kanyang trabaho at parang wala na siyang oras para sa akin. Gusto ko sana na kapag nandito ako sa Pilipinas ay ibubuhos niya sa akin ang oras niya. Papapakin niya ako ng mga halik at bubusugin ng mga yakap niya. Madalas niyang dahilan sa akin na kailangan daw niya na mag-overtime dahil sa lagi siyang maraming kailangang tapusin sa trabaho. Kailangan niya raw na maging productive sa trabaho kung gusto niyang ma-promote sa kumpanya. Pero nagdududa ako, Papa Dudut. Naramdaman kong may iba na siya. Sa pagdududa ko ay nauwi ako sa paghingi ng tulong sa isang kaibigan. Bakla rin siya at naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko. Nauwi kami sa isang solusyon sa problema ko, ang matyagan si Felix. Gamit ang social media ay madali nang maghalungkat ng mga impormasyon.
lalo na kung active sa social media yung tao. Eksakto naman na ma-post ng kung ano-ano si Felix. Sa makatuwid ay naging stalker ang kaibigan ko, Papa Dudut, at sobrang sakit sa akin nang mapagdikit-dikit na niyang lahat ng mga nakuha niyang impormasyon. Nadurog ako nang malaman ko ang tinatago sa akin ni Felix. Hi Felix, Ernest? nagulat ka ba? Are you expecting someone? Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong sa'yo kung bakit ka nandito. Saan ka nagpark? I'll walk you to your car. Umuwi ka na. Susunod ako. Sa apartment na tayo mag-usap. Bakit pinauwi mo ako? Ayaw mo ba akong kasama dito? Okay, sige. Aaminin ko na. Oo, I'm expecting someone. Please, Felix. Huwag kang gumawa ng gulo. So, tama nga lahat ng mga hinala ko. Mahal ko siya. Hindi ko akalaing aabot ako sa punto na kakailanganin ko ng babae sa buhay ko, Ernest. Don't get me wrong. Mahal din kita pero… Pero ano? Pero wala kasi ako ng kung anumang naibibigay niya sa'yo pag bumubuka ka siya, ganun ba? Hindi, Felix. Hindi mo ako mahal. Ano pa bang gusto mo? Ang dami kong ginawang sakripisyo para sa relasyong to! Para sa'yo! Sino yung tinatawagan mo? Han, nandito siya. Huwag ka munang tumuloy dito. So ano to? Alam niya na nag-exist ako? Tuloy ang sustento ko sa'yo tapos may girlfriend ka? Pineperaan mo nga lang ako. Bakit ko nasabi? Kasi alam kong matagal ka nang natanggal sa trabaho. Ernest. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko ang lahat ng pagtataksil mo. Minsan na ako nagtaksil. Siguro ito ang karma ko sa ginawa kong pagtataksil sa asawa ko. Taksil din ang ipinagpalit ko sa asawa ko. Pero minahal kita. Hindi ko lang kaya magsama tayo na tayo lang. Lalaki ako. Mag-ahanap ako ng babae. Gusto ko rin bumuo ng sariling pamilya. Patawad, Ernest. Pumayag naman ang girlfriend ko sa magiging setup natin kung sakali eh. Ano? Pumayag siya dahil pareho kayong walang trabaho at ako ang source of income nyo? Ganun ba? Oo, ganun nga. Kung tutuusin, pinagtrabahuan ko naman na nakuha kong pera sa'yo ah. Ginagamit mo ang katawan ko. Bayad ako sa kung ano mang ibinigay mo sa akin. Gago ka! Ang kapal na mukha mo! Gago! Mas gago ka! Magtsaka anak. Nay, Ano na namang nangyari sa'yo? Ilang araw ka na ba dito sa Pilipinas, ha? may babae si Felix, Nay. Malamang, maghahanap din yun ng ikaliligaya ng katawan niya. Buti nalaman mo na. Sobrang late mo na ngang nalaman eh. Binigay ko sa kanya ang lahat, Nay. Mayos ka nga, Ernest. Kung nandito ang tatay mo, kinaladkad ka na sa labas. Ano ba tong ginawa ko sa sarili ko? Ngayon mo pa itatanong yan? Nay, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Balikan mo ang asawa at mga anak mo. Tama na yung lalaki-lalaki mo. Tama na yung mga walang katuturang kabaklaan mo na yan. Maging tao ka. Maging asawa ka kay Joanna. Maging ama ka sa mga anak mo. Alam ko, may ilalambot pa rin sa puso ni Joanna. Isalba mo ang pamilya mo. Isalba mo ang pagkatao mo. Hindi na ako masaya sa buhay ko, Papa Dudut. Dahil hindi naman ako makalapit sa pamilya ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Mabuti na lamang ay naging ina pa rin si Nanay Rita sa akin. Hindi niya ako matiis. Nakipagayos ako sa mga kapatid at sa tatay ko. Sinubukan ko halos araw-araw na kausapin si Joanna pero ayaw na niya talaga. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para patawarin at tanggapin niya ulit
sa buhay niya. Gusto ko pa rin sanang gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya at tatay sa aming 6 na mga anak. At kahit naman tinuloy ko ang relasyon namin ni Felix matapos akong iwan ni Joanna sa pangalawang pagkakataon, ay hindi naman papadudot na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko nang magbago talaga. Kailangan ko lang labanan ang urge na nararamdaman ko sa mga lalaki. Hindi naman masama ang pagiging bakla. Ang masama ay ang magsinungaling at lokohin ang mga taong nagmamahal sa iyo. Guilty as charged ako, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako ng Pilipinas ay tumutuloy ako sa kapatid ko sa Malabon. Hilig ng kasambahay nila ang makinig ng programa ninyo, Papa Dudut. Nakakaaliw ang mga kwento at talagang kapupulutan ng aral. Kaya naman sumulat na ako sa inyo at nagbabaka sakali na ibahagi sa ating mga tagapakinig ang kwento ng buhay ko, pag-ibig at pag-asa. Alam ko na mas marami ang mga listeners natin ang mas may mabigat na pinagdaraanan. Pero sana kahit papaano ay nakapaghatid ng konting kalinawagan itong kwento ko. Gusto ko sanang makiusap sa lahat na sana huwag tayong manghusga ng tao. Sana ay pilitin natin o pag-aralan nating intindihin ang sitwasyon na pinagdaraanan po ng iba. Palawagin natin ang ating pananaw tungkol sa pag-ibig. Ano man ang maging kasarian, sana ay huwag tayong maging taksil sa mga minamahal natin. Dahil dito nag-uumpisa ang ikakasira ng inyong pagmamahalan at ikakawasak ng inyong pamilya. Tulad ng nangyari sa akin. Sana nakikinig ngayon ang asawa kong si Joanna at ang mga anak namin. At sana balang araw ay mapatawad nila ako. Mahal na mahal ko sila, Papa Dudut. Ang inyong kabarangay forever, Ernest. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.